Tapulaw o highest peak sa Ingles, ang pinakamataas na bundok sa buong Zambales. Ito ay may taas ng 2,044 at matatagpuan sa Palawig, Zambales. Ang pangalan nito ay hango sa uri ng pine tree na tinatawag na sambal o tapulaw. Halika't samahan niyo kong tuklasin ang gandang tatago ng bundok na ito na Mount Tapulaw. Matapos natin umakyat sa Mount Pulag noong Pebrero, narito tayo ngayon para sa ating vlog o hiking papunta sa Mount Tapulaw dito sa may gitnang Luzon. Samahan nyo mga kapepe. So, maraming salamat. Napapatanong din ako kung bakit nga ba ako aakyat nang walang ensayo. Pero dahil gusto ko nga subukan ang Mount Tapulaw, eto ako ngayon, aakyat sa bundok na hindi natin alam ang difficulty at gaano kalayo nga ito. Dahil sabi sa amin ng guide is aabot ng 36 kilometers ang distance papunta at pabalik. Balikan na yun. Bigla ang akyat nga lang to sa Mount Tapulaw. Na-cancel kasi yung Mount Purgatory naming lakad. Kaya nahanap namin ang organizer na mountaineer, kabaktas, lakad matatag dito lamang sa Facebook. Kaya ito kami ngayon, mga joiners sama-sama, hindi magkakakilala para lang sa pag-akyat dito ng first time sa Mount Tapulaw sa Zambales. May dalawang pagpipilian nga pala sa pag-akyat sa Mount Tapulaw. Una, babaybayin nyo ang 3 kilometrong patag o simentado papunta sa first 3 kilometers ng trail ng hike na ito. Kagaya ng ginawa namin, naglakad kami ng 3 kilometers sa simento at patungo sa Mount Tapulaw na rough road na. Nagsimula nga ang hike ng 2:30 ng linggo. After ng ilang mga minuto o umabot siguro ng 1 oras ng aming pag-akyat ay nagpahinga kami ng 3 kilometers area at tumuloy sa rough road na. Magbubukang liwayway na pero malayo pa kami sa peak ng Mount Tapulaw. Bukod nga sa amin ay may iba pang grupo na umakyat din sa kasabay namin ng mga araw na ito. Siguro dahil cancel ang ibang araw na pag-akyat dito dahil sa pagdating ng bagyo. Kaya may 3 grupo na sabay-sabay na umakyat papunta sa Mount Tapulaw Peak. Ito naman ang station o kilometer 6 na kung saan pwede ka magpahinga, magkape, kumain ng agahan at mag-relax muna ng mga ilang minuto. After ng mga ilang minutong pahinga, balik na ulit kami sa paglalakad dahil hindi natin masasabi kung uulan ba sa mga araw na ito. Kakalabas lang kasi ng bagyo at marahil meron pang mga pag-ulan sa bundok at sa ibang parte ng Northern Luzon. Konting kaalaman nga sa atin, ang bundok na ito ay minsan naging minahan ng chromite na ngayon ay natigil na. Kilala ang bundok na ito sa mga may hilig umakyat ng bundok o hikers at isa rin itong major hike na bundok sa Pilipinas. Malamig sa itaas kahit tanghali na at sobrang lamig naman pagsapit ng gabi. So required din pala ng guide sa pagpunta sa peak ng Mount Tapulaw sa Palawig, Zambales. So kailangan pupunta kayo dito, meron guide talagang sasama sa inyo sa pag-akyat. Kilala nga sa tawag na high peak o pinakamataas na bundok sa Zambales at bahagi ng Zambales Mountain Range ang Mount Tapulaw.
Sa pag-akyat nga rito ay kulang-kulang 8 hanggang 10 oras ang paakyat, samantalang 6 hanggang 8 oras naman ang pagbaba sa day hike nila. Pero depende sa facing nyo kung mapapabilis ang pagbaba nyo sa Mount Tapulao Peak. Nagsimula nga ang jump off sa Barangay Dampay, Salazar, Palawig. Dito rin mga registration area at guide na maaari nating kunin. Sa part na ito ng bundok, ang Rocky Mining Trail. Kilala ang Mount Tapulao sa mahabang batuhan at rough road na dating daanan ng minahan. Medyo nakakapagod dahil parang endless trail pero manageable ang pagod. Gayon din ang nakakatuwang malalaking bato na iyong inaapakan at tinadaanan. Dahil nga dati itong daanan, nagsilbi na rin itong pathway o daan ng tubig galing sa taas ng bundok, kaya tuwing maulan ay dito rumaragasa ang tubig, kaya pansin natin iba-ibang klaseng bato ang madadaanan. May napakalaki, may napakaliit naman, gayon din ang may katamtaman ng laki na pwedeng tapak-tapakan lang natin dahil ito'y stable na ng pagkakaayos nito. Di gaya nga sa ibang bundok na maraming pinagkukunan ng tubig, dito sa Mount Tapulao, iisa lang ang path na pwede tayong kumuha ng tubig. Ito ay sa kilometer 9 na dapat pag nandito ka na ay punuin na ang iyong tubigan dahil wala na makukuha ng tubig kung nasa taas ka na ng bundok. Sa akin, napaka-challenging ng pag-akyat sa Mount Tapulao. Di lamang sa napakahaba nito na umaabot ng 36 km, gayon din ng iba't ibang area na iyong lalakaran. Dito sa mabatong part ay napakadelikado nga dahil medyo basa ang daan, gayon din ng mga bato na nagpahirap sa pag-akyat sa Mount Tapulao. Di biro nga ang pag-akyat sa napakahabang bundok. Kailangan i-prepare ng iyong sarili, gayon din ang ating kaisipan. Mentally, physically, and emotionally, ready ka sa mga pwedeng mangyari, gayon din ang pagod na makukuha mo sa pag-akyat ng mga bundok. Medyo bumibilis na ang pacing ng lahat, kaya napasabay na ako sa pangalawang grupo na hindi ko kilala. Pero masaya naman dahil meron kang kasabay, kaysa naman na solo kang umaakyat sa napakakipot at napakahabang daan paakyat sa bundok na ito. May ilang parte nga ng pag-akyat na medyo challenging para sa lahat dahil kailangan mong umakyat, gumapang ng bahagya at mag-challenge sa sarili mo dahil mataas o matarik ang pag-akyat sa part na ito ng bundok. Hindi ko na nga mabilang ilang oras na kaming umaakyat. Siguro dahil sa focus ko na makatapos at makarating sa peak ng Mount Tapulao, tatak ng oras. May sinet kasi silang oras na kailangan ma-achieve mo bago ka maka-cut off sa pag-akyat. May nilaan ngang oras lamang sa pag-akyat sa summit sa Mount Tapulao. Dapat sa mga oras ng alas 12 pasado o imedya bago mag-alauna ay nasa taas na kayo ng bundok o nasa peak na. Dahil may cut-off nga sila, pag di ka umabot, maaaring pabalagin ka na lang sa baba nang hindi makakaakyat sa kilometer 18 o sa peak ng Mount Tapulao. Medyo pagod na nga ako sa mga oras na ito, kaya napagpasyaan ko munang magpahinga, enjoy ng view, at mag-relax habang nag-aantay ng oras sa parting view na to ng Mount Tapulao. Something scenery view. What a beautiful view.
Itong parte nga pala ang Kilometer 10, o ang mas kilala nila sa tawag as view deck, dahil matatawag mo dito ang pinakamagandang tanawin sa buong parte ng hike na ito. Iba-iba nga ang ecosystem o ang mga makikita dito sa Mount Tapulaw. Kanina, napunta tayo sa grassland, pero ngayon, after ng ilang minuto, ay makikita natin ang mga pine tree sa ating paligid. Ito nga ang pine tree forest. Marahil may ikumpara natin ito sa mga nagtatayugang pine tree sa Mount Pulag. Hindi mapagkakailang parehas sila dahil ganun ka rin kataas ang Mount Pulag. Mahaba-habang lakaran nga tong mga pine tree dahil ang next stopover na ay sa Kilometer 16 kung saan dito ang camping site bago ka pumunta sa peak ng Mount Tapulaw. After nga sa kahabaan ng Pine Forest, ay ang kasunod nito ay ang Mossy Forest, kung saan babaybayin mo ang 2 kilometro papunta sa peak ng Mount Tapulaw. Dito sa area na to ay medyo mababa ang damo, kaya doble ingat lalo ngayong maulan dahil medyo marami ang mga limatik o mas kilala sa tawag ng mga linta. Medyo pahirapan nga ang pagdaan dito sa Mossy Forest dahil medyo mababa ang mga puno, halaman ay napakadelikado lalo sa mga limatik. Kaya doble ingat lalo sa mga medyo matatangkad pag dumaraan dito. May parte nga rin dito na medyo ahakbangan mo ang mga puno, iiwasan ng mga damo dahil kadikit mo na ito. Inabot nga rin kami na mahigit 1 oras kahit almost 1.5 kilometer na lang paakyat dito sa Mount Tapulaw galing Mossy Forest. Matapos ang ilang minuto, sa wakas, Mount Tapulaw Peak na tayo. Napakahirap, napakapagsubok, pero worth it ang pagpunta sa Mount Tapulaw para sa akin. Kakaibang experience, masaya, nakakapagod at fulfillment. Ito nga ilan-ilang picture na kinuhaan natin sa buong pag-akit natin sa Mount Tapulaw. Sana nagustuhan nyo ang vlog na ito kahit napakaiksi, pero detalyado lang para sa gustong pumunta sa Mount Tapulaw. Taos-puso nga ako nagpapasalamat sa panonood nyo ng aking vlog mga kapepe. Hanggang sa next adventure natin, samahan nyo lang ako. See you next time. Let's go!